So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. From work ako so medyo nakakapagod. Higa muna, tas ni-elevate ko yung paa ko. So, ang topic ko ngayon is lie big slow. Ibig sabihin ito yung kailangan i-tick mo lahat ng boxes. Kailangan overall good ka. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto, meron ka. Kuwari, looks, mapasa mo yung looks threshold. Tapos, may height ka. May status ka. Tapos, may yung social circle mo, okay. Tapos, ano pa ba yung mga tinitik na boxes nila. Tapos, may income ka. May trabaho ka. So, yan yung tinitingnan nila sa lie big slow. Yung parang overall na pakinabang mo. So, syempre, yung mga nakikita mo nagkaka-girlfriend, ibig sabihin na yung sinasabi nyo normie or napapangitan kayo, yun yung tinatawag natin na nagsettle na lang sila. Kasi meron pa silang ibang nakita dun sa lalaki na yun. Although pasado yung lalaki na yun sa looks threshold niya, pero may nakita pa siya na iba. Kaya, kunwari ako, mas may tsura ako dun sa lalaki na yon, pero questioning ko sarili ko, bakit siya? Mas may tsura pa ako doon. So, pasado siya sa looks threshold ng babae, pero meron pa siyang iba pang parang bala, ganun. Parang meron pa siyang ibang parang binibigay sa table. So, parang ganun kahirap yung sa babae. Parang sinabi ko na yun sa hypergamy, di ba? Yung hypergamy marami. Na may hypergamy sa pera, tapos sa status, yan. Or hypergamy sa fame, yung lalaki famous. Or hypergamy sa pakinabang, may pera pero yun, simp. Yung parang mas yung sa trabaho, yung parang ganun, yung yun sa pakinabang ng lalaki, hatid sundo, tagaluto, taga-bit-bit ng bag, parang boy, ganun. Tapos yung hypergamy sa looks. Actually, kung iaano mo man to, kahit anong balibaliktad mo, yung mga napipili na lalaki, it boils down lang talaga sa pakinabang talaga Kasi sinabi ko na yan dati. Sinisimplihan ko na lang, di ba? Sinabi ko na yan dati na hindi makikipagrelasyon yung babae kung wala siyang pakinabang. Lalaki, ano ba pakinabang ng babae sa'yo? Unang-una, mabibigyan ka ng anak. Pero kung matanda na, companionship lang. Pero kung bata pa, 18 to 25 or hanggang 30, mabibigyan ka ng anak nung babae. Tapos pag matanda na siya, hindi na capable magkaanak, mabibigay na lang niya sa'yo companionship tsaka yung social status. Bakit social status? Kasi once nagka-girlfriend ka or karelasyon na babae, social status na yan matik. Kasi rerespetuhin ka ng kapwa mo lalaki. Pag pumunta ka sa ibang lugar, i-entertain ka kagad pag may dala-dala ka na girlfriend. Kaya yung ibang lalaki, dinadala nila yung girlfriend nila sa mga ganun-ganun na Kasi social status yan. Naranasan ko na yan. Pumasok ako sa restaurant, may girlfriend ako dati. I-entertain ka. Pumasok ka man sa mga shop, may kasama kang babae, i-entertain ka. Pagka ikaw solo, minsan nga, may kinakausap ako sa bangketa Boy, bangketa to ako lang mag-isa. Hindi ako ini-entertain. Pero pag may girlfriend ka, nakasama ka relasyon, bangketa na yun Hindi ako in-entertain. Naalala ko talaga, hindi talaga ako in-entertain. Parang hindi ka nag-exist, ganun. So, ayun. Pag may kasama ka na babae, yun, social status na yun, matik. Kasi kahit pa sabihin mong pangit yung kasama mong babae, basta may kasama kang babae, social status na yun. Kahit pa na mataba siya or something, social status talaga yung babae. Kahit anong balibaliktad ko, yun talaga yung pakinabang nila. Tsaka kung may business ka,
So kung may business ka, malaking pakinabang ng babae kasi sila yung pwedeng makapag-attract. Kung may kakausapan na kliyente, lagi babae yung pinang-front. Kasi, mabilis siya makapool ng mga customers. Tapos, ganun din sa mga restaurant, laging babae yung waitress. Sa mga Jollibee, bihira lang yung, meron lalaki sa Jollibee, pero hindi siya yung taga-map lang eh. Nakikita ko sa Jollibee tsaka McDo, yung mga lalaki na waiter, tagakuha lang ng mga order, tsaka yung taga-map. Pero yung mga taga-silbe, mga ganyan, babae talaga. Yun talaga yung pakinabang ng babae sa lipunan, social status siya. So yun, lie big slow. Ibig sabihin, ititik mo yung boxes. Kunwari, kulang ka man sa looks, at least malinis ka. Yung tawag dito, magpapagupit ka, tapos gawin mong presentable sarili mo. So, tapos at least may pera ka man, or kung wala man, at least trabaho. Tapos, kung wala, tapos meron ka pang social circle. Kunwari mga friends, respetado ka ng ibang mga tao, or famous ka. Yun yung lie big slow. Ganun sila mamili na parang ang daming requirements bago ka mapili. Merong iba naman pangit na pipili din eh, na kasi either super bait. Di ba sinabi ko na yun dati na siguro yung babae na yun, yung namili dun sa pangit, maraming na broken hearted na siya maraming beses, or broken na talaga siya. Kaya nagsettle na lang siya sa pangit na super bait. Parang yung nangyari kay Tonet, di ba? Daming nag-hit sa akin, pero si Wamos lang talaga pinakamabait. Pero yung kay Wamos kasi na lang yun, front na lang yung kabaitan. Kasi wala siyang option eh. Dapat ka talaga maging mabait dahil wala kang option. Tapos yung nagkaanak si Wamos dati sa normie lang na babae. Pero yung babae, angat lang kay Wamos ng onte. Oo, angat lang ng onte kay Wamos sa itsura. So, yun yung lie big slow. Kailangan mo itik lahat ng boxes. Nasa-sense din ng babae yan eh. Kaya, lalo na yung pre-selection. Di ba nagka-girlfriend lang ako? Kahit isang pangit lang na girlfriend. Parang, mag-i-interview kasi sila yan eh. Nangyari na sa akin to sa bar experience ko. Yung una dininay ko. Dininay ko na may girlfriend ako. Tapos yun nalaman na sabay yung kalaunan, inamin ko na may girlfriend ako. Nagbago treatment niya. Doon na niya ako hinahalikan, ini-entertain. Tapos naging flirty na. Ganon din sa ka-FWB ko dito. Dineclare ko na may girlfriend ako. Tapos kung okay lang ba sa kanya na FWB. So, pumayag naman siya. Kasi kailangan niya ng rebound. Dahil nag-break sila nung boyfriend niya. So, parang nabobore lang daw siya. Pero ngayon, naka-move on na siya. Siguro may iba na siyang nami-meet. Kaya, nag-stop na. Pero gusto niya makipag-friends. Pero ako ayoko kasi waste of time. Wala kang mapapala. Hindi ako nakikipag-friends sa babae. Kasi, sa totoo lang, gagamitin ka lang pagka nakipag-friends ka sa babae. Either emotional tampon, or gagamitin ka niya for entertainment. Yung lalabas-labas kayo. Ubusin niya yung oras mo. So, ganun. Basta lagi nyo lang isipin sarili nyo. Na maging makasarili kayo. Tapos, yun. Yung lie big slow. Kuwari, short ka sa looks, maging presentable ka. Kung minimum wage earner ka, at least marami kang mga friends, parang nakikita ng mga ibang babae na ganun. Tapos, basta yun. Basta kailangan parang overall tinitingnan niya. Binabalance ng babae yan. Kasi marami silang option eh. Pero, tingin ko, wag mo to gawin para sa babae. Kasi ako, lahat ng goals ko never naman to sa sa babae.
parang, kuwari, pumunta ako abroad, hinanda ko na rin sarili ko na anong tawag dito, na magiging single ako habang buhay. Tsaka wala naman din akong capacity na magkaanak kasi may varicose sila ko. Meron, pero need mo ilabas sa loob. Pero ayoko talaga magkaanak eh. Kasi ayoko maranasan yung hirap. So, yun yung Liebig's Law na kailangan itik mo lahat ng mga boxes na para mapili ka ng mga babae. So, ganun yung mga ginagawa ng mga Pero syempre, kailangan mag-focus ka lang lagi sa sarili mo. Lagi mo lang iisipin yung sarili mo. Tapos, kung may magkagusto sa'yo, lalo na ngayon, narcissist na lahat ng babae. Normie tsaka below average, nahihirapan din. Kahit may tsura eh. Kuwari ako, may tsura ako. Tapos meron pa ako status dahil may professional naman din ako, di ba? Dahil yung sa course ko. Hirap pa rin ako makakuha ng quality na babae. Kasi kung gusto mo makakuha talaga ng babae talaga na quality, parang siya yung above. Actually, lagi siyang above eh. Pero, yun nga, yung mga nagustuhan na parang nagsettle na lang yung babae. Kasi nga, hindi naman talaga enough yung chad eh. So, kaya pumapatol yung mga babae niyan sa mga kapwa nila normie. Kasi nga, hindi enough yung chad. Tapos, yung mga lalaki na pinapatulan nila, yung may pakinabang, yung sino yung lalaki na may overall na pakinabang. So, in short, namimili sila base sa pakinabang mo. Either genetic, or yung pagiging simp mo, yung hatid sundo. Meron ako alam mga ganun eh. Mga minimum wage lang naman yung lalaki. Pero, hatid sundo. Tapos, basta parang yung parang simp talaga. So, yun yung Liebig's Law na kailangan itik mo lahat ng mga boxes. Pero, hindi naman to yung general na rule. Sinasabi ko lang yung mga pinipili ng mga babae. Pero kailangan mapasa mo pa rin talaga yung looks threshold na sinasabi ko na at least matripan ng babae yung itsura mo. Kahit naman sabihin mong hindi ka chad, basta natripan niya yung itsura mo, pasado ka. Kasi hindi naman papatol yan sa binabalance ng babae yan eh. Na narinig nyo na rin to minsan sa babae, ay, titirahin lang ako ng pogi na yan. Na dito na lang ako sa medyo okay yung itsura. At least ito may pera. Siguro gagamitin niya lang yung pogi for one night stand lang. Mga ganun. Which is, nangyayari din yan. So, paano? Yun lang siguro. Peace.